Una, ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawa, layo ng mga Espanyol na may palaganap ang relihiyong Kristyanismo. At pangatlo, hinagad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa. Sino nga ba si Haring Ferdinand at Reyna Isabela? Sa ilalim ng kanilang pamumuno ay naging mapangahas ang mga Espanyol sa paggalugad ng mga bagong teritoryo sa labas ng Europe. Isa na rito ay sina Christopher Columbus at sina Vasco Núñez de Balboa. Si Christopher Columbus ay matagumpay sa kanyang paglalayag sa West Indies sa North America noong 1492. Samantalang si Vasco Núñez de Balboa naman ay nagtagumpay sa kanyang paglalayag na makarating sa Panama noong 1513. Itinuring na isa sa pinakamakatagumpay na paglalayag noong panahon ng paggalugad at pagtuklas o ang tinatawag nating Age of Exploration and Discovery, ang ekspedisyon na pinamunuan ni Ferdinand Magellan noong 1519 hanggang 1522. Sino nga ba si Ferdinand Magellan? Siya ay isang Portuguese na naglingkod sa hari ng Spain sa pamamagitan ng pamumuno sa maambisyong ekspedisyon. Ito ay ang paghahanap ng bagong ruta patungong Moluccas Island na kilala rin bilang Spice Islands. Noong 1518, inihain ni Ferdinand Magellan ang kanyang balak na ekspedisyon kay Haring Carlos I ng Espanya. Tinanggap naman ito ng hari at ipinagkaloob sa kanya ang mga lupaing matutuklasan ng kanyang ekspedisyon. Narito ang Moluccas Island o Spice Island. Isa itong pangkat ng mga pulo sa Indonesia. Ito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng kapuluan ng Pilipinas. Tanyag ang pulong ito sa mga Europeo dahil matatagpuan dito ang iba't ibang uri ng mga halamang ginagamit bilang pampalasa sa pagkain. Ilan sa mga ito ay ang cinnamon, luya, sili at nutmeg. Mataas din ang pangangailangan ng mga Europeo sa pampalasang ito, kaya hinangad nilang makontrol ang pulong ito. Ngayon ay tumungo tayo sa ekspedisyon ni Magellan. Ito ay nagsimula noong Setyembre 20, 1519. Binigyan siya ng 5 barko na may mga pangalang Trinidad, Concepcion, San Antonio, Santiago, at ang pinakahuli ay ang Victoria. Sa 5 barko, anong barko nga lang ba ang nakarating sa Pilipinas? Okay. Si Antonio Pigafetta ay isang manlalakbay at eskolar na nagtatala ng mahalagang detalye sa naging paglalayag ni Magellan. Siya ay kasama sa 200 mahigit na tauhan sa maambisyong ekspedisyon. Kabilang sa mga isinakay sa mga barko bago ang paglalayag ay supply ng pagkain, mga kagamitang pandigma at mga bagay na maaaring ipagpalit para sa pakikipagkalakalan. Ang Strait of Magellan. Isa itong anyong tubig na natuklasan ni Magellan. Ito ay nag-uugnay sa Atlantic at Pacific Ocean. Atlantic at Pacific Ocean. Natuklasan ito noong Oktubre 21, 1520. Ang ekspedisyon ni Magellan ay naitalang kauna-unahang pagtawid ng pinakamalaking karagatan sa daigdig, ang Pacific Ocean. Matapos ang mahabang paglalakbay, ay narating ni Magellan ang pulo ng Guam. Ito ay narating nila noong Marso 6, 1521. Sila ay nakakain ng sariwang pagkain at inumin kasama ang kanyang mga tauhan nang marating nila ang lugar na ito. Subalit, tinawag nila itong Islas Ladrones o pulo ng mga magnanakaw
dahil sa pagnanakaw ng mga katutubo dito sa kanilang barko. Tingnan ninyo ang napakalaking karagatan. Ito ay tinawag na Mar Pacifico o Payapang Dagat, sapagkat napakapayapa at napakabanayad ng alon at walang masamang panahon ang naranasan nila sa pagtawid sa karagatan. Sa paglalakbay nila dito, ay maraming tauhan niya ang nagkasakit at ang ilan ay nasawi. Matapos ang mahabang paglalakbay at pagpapatuloy ng paglalayag ni Magellan, pakanluran sa Pacific Ocean, ay nakarating sila sa Pilipinas noong Marso 16, 1521. Nang makita nila ang Pilipinas, sila ay namangha at pinangalanan nila itong Archipelago de San Lazaro dahil kapistahan noon ng naturang santo ng marating nila. Ang pagdaong nila sa Humonhon Island ay napakaganda sapagkat ang pagtanggap ng mga katutubo sa pagdaong iyon ng mga Espanyol ay napakaganda rin. Patunay dito ang pagdala ng mga katutubo ng pagkain sa mga dayuhan. Bilang gantimpala ay binigyan sila ni Magellan ng ilan sa kanilang mga produkto tulad ng salamin, maliliit na batingaw at tela. Ito ang Humonhon Island, guys. Narating din nila ang Limasawa Island na kung saan ito ay pinamumunuan ni Raja Colombo. Naging mabuti ang pagtanggap ng mga katutubong Espanyol sa kanila. Nagbigay din ito ng handog katulad ng isang basket na luya at gold bars. Ngunit tinanggihan ito ni Magellan. Sa halip ay nakipagsanduguan na lamang ito bilang pakikipagkaibigan. Sa Limasawa Island ay naganap ang kauna-unahang misa na pinangunahan ni Padre Pedro de Valderrama noong Marso 31, 1521. Ngunit pagkaraan ng ilang araw lamang ay nilisan din nila ang islang ito dahil sa kawalan ng sariwang pagkain. Nang makarating sila sa Cebu na ang dating pangalan ay Sugbo, ito ay pinumunuan ni Raja Humabon. Naging magiliw ang pagtanggap nila kay Magellan. Nagsagawa rin siya ng sanduguan at tinanggap ang kauna-unahang pagbibinyag kasama ang iba pang katutubo. Nang mabinyagan si Raja Humabon, ang kanyang naging pangalan ay naging Carlos. At bilang parangal din sa hari ng Spain. Ang kanya namang asawa ay bininyagan bilang si Juana at hinandugan ito ni Ferdinand Magellan ng imaheng Santo Niño o imahe ng batang si Jesus. Kung kaya't, ang Sinulog Festival ay nasa Cebu. Tanda ng pagiging isang Kristiyano ng mga katutubo dito. Okay, sana ay may natutunan kayo sa ating paksa ngayon. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Ito ang inyong kahistorya, Teacher Tetay.